Wala mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Usapang survey naman po tayo, no? Usapang Senate survey naman po tayo ngayon. Nangunguna po ngayon, ha? Nangunguna po ngayon after maaresto po ni former President Rodrigo Duterte noong March 11. Nangunguna ho ngayon ang kanya hong sidekick na si Senator Bongo. Ano ba ang preference ng pagboto ng mga Pilipino, no? Kontento na ba sila sa performance ni Bongo? Oo, ang mga natanong lang dito ang Pulse Asia panigurado 2,000 lang tinatanong nito. Baka nga wala pa Baka nga 20 lang nagkataong emotional yung mga tao nun. Natanong ang mga GGS. Natural, magnanumber 1 si Bongo. So, can you elaborate nga kung paano ang preference na pagboto ng mga Pinoy? Bongo number 1. Okay? Paano? Bakit? Bakit nagna-number 1 to si Bongo, no? Ganun ba yung gusto yung senador? Sa bagay, number 1 nga naman si Binoy. Putang ina. Hindi nga marunong mag-speech. Hindi nga marunong mag-privilege speech si Binoy. Lalo na si Bongo, may coaching. Noong natatandaan nyo, nagdidebate sila ni Senator Franklin Drilon. May coaching. Alam niyo kung sino coaching niya ngayon? Yung secretary po ngayon ng DOTR. Si Vince Dizon. Panoorin niyo yung coaching ngayon. Putang ina. Hindi ka nga marunong mag-privilege speech. Tapos magna-number 1 ka. Putang ina. Hindi ko naman sa hindi rin naman ako marunong mag-English, pero dapat naman sana maging senador naman natin yung kaya naman yung lingwahe, English, Tagalog, yung matalino naman ho. Hindi pa kinatulungan lang ho kayo, nabigyan lang ho kayo ng malasakit center. Yun na ba yun? Bigyan ka lang ng malasakit center na galing naman ho sa gobyerno. Galing din naman ho sa sarili mong bulsa yun. Galing din naman sa tax mo yun. Ganun na ba yun? Dapat yung matalino naman ho, hindi naman ako matalino. Yung matalino naman ho sana, pakiusap sa mga Pilipinong mangmang. Yung basic na requirements na lang ho. Sige, kung ayaw nyo ng abogado, ayaw nyo ng professional, ayaw nyo ng akal, o sige, ganito na lang. Yung marunong naman ho sana makipag-debate. Marunong naman ho sana i-debate yung batas na gagawin niya. Although hindi naman siya gagawa ng batas. Abogado niya po yung gagawa, iuutos lang niya. Pero dapat naman lang, marunong siya depensahan kung ano yung batas na ginawa ng abogado niya na inutos niya. Which is, ang pagdidebate ho, yun yung kaya mong i-debate, yung batas na gagawin mo. Ito si Bongo, hindi nga marunong mag-privilege speech to Ha? Mayagi pa itong si Bato. Sumisigaw minsan sa Senate plenary. At hindi natin pag number 1 si Ping Lacson. Ha? Si Soto. Cayetano. Di ba? Ba't kailangan si Bongo? Men! Huwag naman yung tanga. Huwag naman yung hindi ba ako nung magdumiretso mag-English. Kasi yung batas mo sa Pilipinas, English ho yan.
Kahit pa sabihin mo anong sabihin mo, English ho yung batas. Ang batas ho sa Pilipinas, yung mga papel ho na ginagawa dyan, English ho yun. Sa mga tangang katulad ko, English ho ang batas sa Pilipinas. Pag sinusulat ho yung batas ho natin, Republic, uto-uto, English ho yun, hindi ho Tagalog. Pero, Ping Lacson, Pampilo Lacson, nasa pang 5 to 11 pa, nanganganib pa. Putang ina. Kasi yung pinapasok natin, Bongo, Bato, Rebilla. So, hindi Rebilla, me. Putya naman, oh. Kano ba tayo katanga? Pag number 1 ng isang Bongo. Okay na tong si Erwin Tulfo eh. Okay na tong si Ben Tulfo. Abi Binay. Ako ay makalulayista eh. Ayoko rin ho yung mga ibang nasa alyansa. Kagaya ho nito Lapid, Manny Pacquiao, Bong Revilla. Pucha naman. Pumunta na lang ako kay Bamakino kaysa kay Manny Pacquiao. Grabe naman ho kayo mga Pilipinong mangmang. Putang ina. Hindi sana ako magmumura eh. Sige na. Galing-galingan nyo naman yung magpili. Hindi na nga tayo matalino. Yung binuboto ba natin, mangmang pa.